Good news po itong pag-usapan natin ngayon. Nagbunga na po yung matagumpay na pag-conduct ng National Peace Rally ng mga kapatirang members ng Iglesia ni Cristo. May maganda na pong bunga. Ang mga kongresista nakinig na sa mensahe na huwag ituloy ang impeachment. Ito sa Philippine Star na balita. Ang title is House Leaders Cool to BP Impeachment. Sinulat ito ni John Beck Mateo, January 14, today. So, ito nga, may statement pa nga ni Congressman Abante. Complaints can be refiled in next Congress. So, itong 19th Congress, wala na. Next Congress na lang. Okay, so basahin ko ha. Several leaders of the House of Representatives are not inclined to tackle the impeachment complaints against Vice President Sara before the May elections. Hindi na nila pag-uusapan. After the election, pwede daw. Kailang, before election, no way. Anong ibig sabihin nun? Nakinig sila sa iglesia na huwag ituloy kasi magkakawatak-watak tayo, which is a good development. So, sa interview ng Historicon, One News yesterday, si Congressman Benny Abante nagsabi na several leaders he had talked were more amenable to his position against tackling the complaints before the elections or before the end of the current Congress. Nag-usap-usap daw sila kahapon tungkol nito. Okay? So, ito yung exact word ni Congressman Abante. I don't think we should even tackle the impeachment complaints now. The fact that the election is quite near, it's better if we defer the impeachment complaint and file it in the new Congress. So, 20th Congress na lang. We're in a quandary. Nahirapan sila. We're in a quandary as to what the leadership will do about that. They're quite cold about the impeachment complaints, which is true kasi yung tuloy ko lang. So, tatlo na ang na-file, nandun pa rin sa opisina ng House Secretary General. Mag-iisang buwan na. Rason lang na hinihintay daw ang pangatlong complaint. Gahol na sila sa oras. Kung hindi pa uusad ang mga complaints. Kaya, tama itong sinasabi ni Congressman Abante na they are in a quandary, na nasa mahirap silang posisyon ngayon. Okay, so, yung tatlong impeachment, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, na-verify na. Ibig sabihin, set to go, set to be transmitted to the office of the Speaker of the House. Kaya lang, bakit hindi pa trinatransmit? Baka may guidance. Baka wag muna. Yun. So, sabi ni Congressman Abante, the House Quad Committee will push through with this investigation on the alleged irregularities of some programs on the previous office. So, yun. Itutuloy nila yung Quadcom. Sabi niya, it is not over. We still have a lot to do, particularly the next Quadcom hearing. We might tackle the POGO operations. Okay.
So, sabi rin ni Congressman Abante, they're planning to invite banks and anti-money laundering council as part of their investigation. So, ayan. Balik tayo sa INC. As uncertainties remain over the direction of the impeachment, complaints against Duterte, a party list lawmaker called on the Iglesia ni Cristo to stop shielding Duterte from allegations of massive corruption. So ito na ulit, pumapil na naman si Congresswoman Franz Castro. Wala na. Sabi niya, no rally can ever delete the truth that government officials are accountable to the people. The Filipino people who support the impeachment are seeking justice and accountability. So, ang talagang nagsusulong lang talaga na uusad ang impeachment is itong grupo ng Makabayan Black at yung kasama nilang yung two others. So, umaasa pa rin sila na uusad itong grupo ni Franz Castro. Magsasagawa sila ng mobilization rally. Magsasagawa sila ng signature drive to pressure or to push the congressmen to sign the resolution para ma-endorse ang complaint. Kaya lang, yan sa grupo ni Franz Castro. Kaya lang, itong si Congressman Abante, a very senior member of the 19th Congress, yung sinasabi niya, ako naniniwala dito na amenable yung mga kasama niya na huwag na lang munang itakel. So, balita, wala pa ring balita ngayon na ang sumabog ng balita, yung pagkatanggal ni Congressman Saldico as chairman ng Committee on Appropriations. Dapat sana kung interesado ang House leadership na isulong ang impeachment complaint, dapat ngayon meron ng update na umuusad na. The fact na walang umuusad, tapos ito pa ang statement ng isang senior House leader, Congressman Abante, talagang malabo na. So, salamat naman. At pinakinggan nila ang tinig, hindi lang tinig ng Iglesia ni Cristo, kundi tinig ng sambayan ng Pilipino. Okay? So, meron din akong nabasa, bigyan ko lang ng comment, yung pahayag, statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na hindi daw nabago ng rally ng Iglesia yung posisyon ng Pangulong Marcos Jr. So, bakit? May kailangan bang baguhin sa posisyon ng Pangulo? Di ba magkaparehas ang posisyon ng Pangulo at ang posisyon ng Iglesia ni Cristo? Kaya nga nagrally ang Iglesia ni Cristo dahil sa posisyon ng Pangulo, sinusuportahan nila ang pahayag ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment kasi hindi nakakatulong ni isang pamilyang Pilipino. Yun ang posisyon ng Pangulo. Bakit sasabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi daw nabago ng INC rally ang posisyon? Bakit? May iba pa siyang posisyon. Hindi ba totohanan yung kanyang sinabi na ayaw niya ng impeachment? Kaya medyo nakaka-confuse yung ganong statement na hindi nabago. Hindi pakay ng Iglesia ni Cristo na baguhin ang posisyon ng Pangulo, bagkus sinuportahan. So, wala, tahimik ang Pangulo, wala siyang reaksyon tungkol sa Iglesia ni Cristo na rally, maliban lang sa pahayag ng Executive Secretary na hindi daw nabago ang posisyon. Hopefully, na ang posisyon ng Pangulo ay ganun pa rin na tutol siya sa impeachment complaint. At good news po,
sana totoo na itong sinabi ni Congressman Abante na sa next Congress na lang nila i-file ang ano. So okay lang 'yon. Happy na ang taong bayan, happy na ang Iglesia ni Cristo kung hindi na nila talakayin sa Kongreso, hindi na nila iakyat sa Senado ang impeachment laban kay BP Sara.